Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Filipino 4, Quarter 4, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng panuto at paghahambing ng iba't ibang patalastas. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagbibigay ka ng panuto na may 3 hanggang 4 na hakbang gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. At masasagot mo ang mga tanong sa napanood na patalastas at makapaghahambing ng iba't ibang patalastas na napanood. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang wastong pagbibigay ng panuto na may 3 hanggang 4 na hakbang. Gayon din ang pagsagot sa napanood o nabasang patalastas at paghahambing sa iba't ibang uri nito. Talakayin natin ang pagbibigay ng panuto na may hakbang gamit ang direksyon. Ano nga ba ang panuto? Ang panuto ay isang tagubilin o inuutos kung ano ang gagawin. Maaaring pabigkas o nakasulat. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikinig ng mabuti, masasagot natin ang mga tanong tungkol sa mahalagang detalye tungkol dito. Magagawa rin nating makasunod sa panuto kung uunawaing mabuti ang ating binabasa o pinapakinggan. Ano naman ang direksyon? Ang direksyon ay nagtuturo ng kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Ang mga pangunahing direksyon ay ang hilaga, kanluran, silangan at timog. Hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran at hilagang kanluran naman ay ang pangalawang direksyon. Upang lubos ninyong maintindihan ang dalawang uri ng direksyon, pag-aralan natin sa pamamagitan nito. Unahin natin ang pangunahing direksyon. Ang mga pangunahing direksyon ay, ang nasa bahaging itaas ay hilaga. Nasa kanang bahagi naman ay ang silangan. Nasa ibabang bahagi ay ang timog. At nasa kaliwang bahagi naman ay ang kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ay ang mga sumusunod. Ang nasa pagitan ng hilaga at kanluran ay tinatawag na hilagang kanluran. Ang nasa pagitan naman ng hilaga at silangan ay ang hilagang silangan. Ang nasa pagitan naman ng timog kanluran ay tinatawag na timog kanluran. At sa pagitan naman ng timog at silangan ay tinatawag na timog silangan. Mahalaga ang kaalaman sa paggamit ng pangunahin at pangalawang direksyon upang mas madali nating matukoy ang kinalalagyan ng hinahanap nating bagay o lugar. Ano naman ang ibig sabihin ng patalastas? Ang patalastas ay isang paraan ng pag-aanunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmadla. Ito man ay positibo o negatibo. Layunin nito na mahikayat o mahimok ang madla na magpatuloy, tumangkilik o gumawa ng bagong kilos. Ang inaadhikaing resulta ay ang maimpluwensyahan ang ugali ng taga-konsumo o mamimili, alinsunod sa isang alok na pangkalakalan. Makikita ang patalastas sa iba't ibang medyang tradisyonal katulad ng pahayagan, magazine, patalastas sa telebisyon, radyo at nasa labas ng gusali o panlansangan. Sa kasalukuyan, makikita na rin ito sa bagong media tulad ng mga blog, website o mga mensaheng teksto. Mahalaga na suriing mabuti ang impormasyong nais nitong ipahayag o ipabatid sa madla. May iba't ibang uri ng patalastas. Ang mga ito ay pasalita, nakalimbag na patalastas,
napapanood sa telebisyon at napapakinggan sa radyo, at patalastas sa social media. Sa patalastas na pasalita, ginagamit ang bibig o boses upang ipahayag ang isang produkto. Ang sumunod naman ay ang nakalimbag na patalastas. Halimbawa ay ang mga poster na nakadikit sa mga poste, mababasa sa dyaryo o magazine, brochure, leaflets, at nakakabit sa billboard. Ang sumunod naman ay napapanood sa telebisyon at napakikinggan sa radyo. Dahil biswal at auditoryo, mas kaaya-aya at kaakit-akit ang produkto. At ang panghuli ay patalastas sa social media. Ito naman ay mula sa Facebook, Instagram o iba pang aplikasyon. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan. Alamin kung saang direksyon makikita ang mga ito. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Para sa unang katanungan, saang direksyon matatagpuan ang paaralan? Magaling! Ang paaralan ay matatagpuan sa direksyong pakanluran. Pangalawang tanong, saang direksyon naman matatagpuan ang simbahan? Tama! Ang simbahan ay matatagpuan sa direksyong patimog-silangan. Pangatlong tanong, ano ang matatagpuan mo sa hilagang bahagi? Magaling! Matatagpuan sa hilagang bahagi ang grocery. Pang-apat, ano naman ang matatagpuan mo sa bahaging timog? Magaling! Matatagpuan sa bahaging timog ay ang palaruan. Panglima, saan matatagpuan ang tawiran? Tama! Matatagpuan ang tawiran sa direksyong pahilagang silangan. Pang-anim, saang direksyon ka dadaan kung nais mong pumunta sa istasyon ng bus? Tama! Sa direksyong pahilagang kanluran. Pang-pito, saang direksyon ka dadaan kung nais mo namang pumunta sa pamilihan? Magaling! Sa direksyong patimog kanluran. At pangwalo, nais mong pumunta sa ospital, saang direksyon ka dadaan? Tama! Sa direksyong pasilangan. Naunawaan niyo ba mga bata? Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Paghambingin ang patalastas na inyong makikita. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang patalastas. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Una, ano ang produkto ng patalastas A at patalastas B? Tama! Ang produkto ng patalastas A ay isang pambatang inumin at sa patalastas B naman ay sigarilyo. Pangalawang tanong, ano ang impormasyong ipinahahayag ng dalawang patalastas? Tama! Ipinahahayag ng dalawang patalastas na tangkilikin ang kanilang mga produkto. Pangatlo, alin sa dalawa ang dapat tangkilikin at alin ang hindi, bigyang katwiran? Tama! Ang dapat pong tangkiliking produkto ay ang nasa patalastas A dahil ito ay mabuti sa ating katawan. Samantalang ang produkto sa patalastas B ay masama sa kalusugan ng tao dahil ito ay nakakapagdulot ng iba't ibang sakit. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon, bumuo ng mga panuto kung saan matatagpuan ang mga gamit ninyo sa sala ng inyong bahay. Narito ang halimbawang larawan ng isang sala. Ang aming mahabang upuan ay nasa bahaging hilaga. Katapat nito ang telebisyon na nasa bahaging timog.
May maliit na upuan din sa may bahaging kanluran at katapat nito ang bintana na nasa bahaging silangan. Makikita naman ang bilog na mesa sa bahaging hilagang kanluran at ang halaman naman ay nasa hilagang silangan. Ngayon naman ay ipaliwanag ninyo ang direksyon ng sarili ninyong sala. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Pag-aralan mong mabuti ang mapa upang masagot mo ng wasto ang bawat katanungan. Narito ang mapa. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Mula sa bahay, anong direksyon matatagpuan ang ospital? Tama! Ang ospital ay matatagpuan sa gawing hilaga. Pangalawang tanong. Anong matatagpuan sa kanluran ng sasakyan ng jeep? Tama! Ang matatagpuan sa kanluran ng sasakyan ng jeep ay ang istasyon ng bumbero. Pangatlong tanong. Kung ikaw ay nasa istasyon ng pulis, anong direksyon ang simbahan? Tama! Ang direksyon ng simbahan ay nasa bahaging hilagang kanluran. Pang-4. Sa anong direksyon ang paliparan kung ikaw ay nasa ospital? Tama! Ang paliparan ay nasa direksyon ng silangan. Pang-5. Mula sa inyong bahay, bumuo ng panuto kung paano makararating sa paaralan. Narito ang halimbawa. Mula sa bahay, tumungo ka patimog kung saan makikita mo ang istasyon ng bumbero at pagkatapos tumungo ka pakanluran kung saan nandoon na ang paaralan. Tandaan, ang panuto ay isang tagubilin o inuutos kung ano ang gagawin. Maaring pabigkas o nakasulat. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Ang direksyon naman ay nagtuturo ng kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Ang mga pangunahing direksyon ay ang hilaga, kanluran, silangan at timog. Hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran at hilagang kanluran naman ay ang pangalawang direksyon. Ang patalastas naman ay isang paraan ng pag-aanunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmadla. Ito man ay positibo o negatibo. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!